isa ay nagagalak, natutuwa sapagkat muli tayo ay makakapagpuri sa Panginoon ng sama-sama, makakasamba tayo sa Panginoon na kasama ang ating mga kapatid. Kaya po inaanyayahan ko ang bawat isa na tumayo para tayo ay umawit sa ating Panginoon. At sa araw na ito, siya ang ating focus, siya ang ating papupurihan, ang Panginoon ang bida sa araw na ito. Kaya patuloy nating ilagay ang ating mga puso sa pagpupuri sa Kanya sa araw na ito. Hallelujah. Sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mong umawi, kaya ngayon ang puso, isip ko sinasabi ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Ibuti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawi, kaya ngayon ang puso, isip ko isa sinasabi ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri
Pupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Sa'yo lamang, Mga awit 66 verses 1 to 4. Kayong mga tao sa mundo, isigaw ninyo ang inyong papuri sa Diyos ng may kagalakan. Umawit kayo ng mga papuri para sa Kanya. Parangalan ninyo siya sa pamamagitan ng inyong mga awit. Sabihin ninyo sa Kanya, O Diyos, kahanga-hanga ang inyong mga gawa. Dahil sa inyong dakilang kapangyarihan, luluhod ang inyong mga kaaway sa takot. Ang lahat ng tao sa buong mundo ay sasamba sa inyo na may awit ng papuri. Hallelujah! Awitan natin ng papuri ang Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord! Patuloy ang aming pag-awit sa inyo ng aming pagsamba. Hinding-hindi, Panginoon, kami magsasawa na awitan ka, na dakilain ng inyong pangalan, na isigaw sa buong mundo ang inyong kabutihan. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko isang sinasambit. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig at tinuruan mo umawit, kaya ngayon ang puso't isip pagpupuri, pupuri pasasalamat ay sa'yo, hallelujah. Nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo
po ang awit ng papuri ng inyong mga anak. Ito ay nanggagaling sa aming mga puso. Ito ang naisin namin, ang naisin ninyo, na patuloy kayo ang mapapurihan sa aming mga buhay. Panginoon, tanggapin niyo po ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba, sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Muli po, magandang umaga sa bawat isa. Ngayon po ay ang oras upang tayo ay makipagkamayan, makipagkamustahan sa ating mga kapatid dahil alam ko po na na-miss natin ang isa't isa. I love, kumusta ka? Ako'y nagagalak na makita ka. I love, kamusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka sa pagpupuri sa Diyos Ama at pagdiriwang ng kabutihan niya. Ako ay masaya at present ka. I love, kamusta ka? Ako'y nagagalak na makita ka. Kamusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka. Sa tuwing tayo'y nagkakaisa, bumubuhos ang pagpapala niya. Tuwang-tuwa sa atin ang Diyos Ama. I love, kamusta ka? Ako'y nagagalak na makita ka. Kamusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka sa pagpupuri sa Diyos Ama at pagdiriwang sa kabutihan niya. Ako ay masaya mag-present ka. I love, kamusta ka? Ako'y nagagalak na makita ka. Kamusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka. Sa tuwing tayo'y nagkakaisa, bumubuhos ang pagpapala niya. Tuwang-tuwa sa atin ang Diyos Ama. I love, kamusta ka? Ako'y nagagalak na makita ka. I love, kamusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka sa pagpupuri sa Diyos Ama at pagdiriwang ng kabutihan niya. Ako ay masaya. Ako ay masaya. Ako ay masaya at present ka. Ako ay masaya at present ka. Ako ay masaya at present ka. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin natin ang Diyos! Hallelujah! Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko. Ang nagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadara.
pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Pangalan mo'y dadakilain, walang sa'yo'y maihahampi. Ang awit ko iyong tingin. Ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasabalangin ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang Pangalan mo ay dadakilain, walang sa'yo'y maihahampi. Ang awit ko iyong tingin. Kahit ang aking nadarama, kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang ang pupurihin namin, Panginoon. Ikaw lamang ang tatakilan. Ikaw lamang. Pangalan mo'y dadakilain, wala nang sa'yo'y maihahampi. Ang awit ko iyong tingin. Ikaw lamang ang pupurihin. Pangalan mo'y dadakilain, wala nang sa'yo'y maihahampi. ang awit ko iyong tingin. Ikaw lamang ang pupurihin. Pangalan mo'y dadakilain, walang sa'yo'y maihahampi. Ang awit ko iyong tingin. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang pupurihin. Pangalan mo'y dadakilain, walang sa'yo'y maihahampi. Ang awit ko iyong tingin. Kahit ang aking nadarama, Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, kahit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Yes, Lord. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Tunay, Panginoon, na nagagalak ang aming mga puso sa tuwing kami ay sumasamba sa inyo. Nararanasan namin, O Diyos, ang kapayapaan, ang kalakasan na nagmumula sa inyo. Panginoon, kayo ay sapat at higit pa sa lahat, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy kaming aawit sa inyo. Patuloy kami magbibigay ng papuri.
kaligayahang nakamit sa piling mo. Kapayapaang nagmumula sa iyo. Kaligayahang nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalayan
Hallelujah. Wala nang hanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo. Masasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SBB Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Noong 1799 po, yung armies ni Napoleon, nagpunta sila sa Feldkirch, Austria. Easter Day noon, tapos nakikislapan yung mga sword nila, na dala-dala nila pag tinatamaan ng araw. Papalapit na sila dun sa town kasi gusto nilang i-take siege, gusto nilang palibutan. Tapos, nakita sila ng mga tao dun sa loob ng Feldkirch, Austria. Natakot yung mga tao sa loob. Tumawag ng meeting ang kanilang town council para malaman nila kung anong gagawin nila. Kung susuko na ba sila? O mananatili lang sila dun sa loob? O sila ba ay susugod? Sa pag-uusap nila, nalaman nila, wala silang pwedeng gawin. Talo sila eh. Kapag hindi sila lumaban, nandun lang sila sa loob, magugutom sila, mamamatay sila. Pag lumaban naman sila, patay din sila at mauubos sila. Kaya after ng meeting, nagsalita na lang yung head ng church. Sabi niya, mga kababayan ko, ngayon ay Easter Sunday. Tiningnan na natin kung kaya nating lumaban sa army ni Napoleon, pero palagay ko talagang talo tayo. Tiningnan na natin ang lahat ng magagawa natin, kahit anong gawin natin, mamamatay tayong lahat. Kaya wala tayong pwedeng gawin, kundi mag-turn to God.
Dahil Easter Sunday naman, siguro mag-worship na lang tayo. Pumasok tayong lahat dun sa simbahan, patugtugin natin yung mga bells na yan. At pagtugtog ng bells, magkantahan tayo, magsayawan tayo, mag-awitan tayo, mag-celebrate tayo. Dahil ngayon ay Easter Sunday, Resurrection Day at buhay ang ating Diyos. So nag-agree ang lahat ng tao, pinatunog yung bell, kumanta, nagsayawan, nag-worship sa God. Sa labas, nung marinig ng mga French, ng mga army si Napoleon, yung kasayahan sa loob, yung mga kantahan, yung kaguluhan, nagsasayawan, nagsisigawan, nag-worship, pati na yung malalakas na tugtog ng mga bell, inisip ng mga soldiers na ito na dumating yung Austrian army para tumulong. Dahil sa takot, dahil alam nila na malaki yung army na yon, si Napoleon at ang entire army niya ay tumakas at hindi na lumusob. And before na matapos ang tunog ng bell na yon, wala ka nang makikitang kahit isang soldier ni Napoleon doon sa labas ng town na yon. Nagsitaka silang lahat. Mga kapatid, in times of distress, in times na meron tayong mga problema, naiiyak tayo, ang daming mga suliranin, yung mga panahon na palagay natin ay wala ng pag-asa, kahit lumaban tayo o manatili tayong takot, yung problema natin hindi lang sa labas, hindi lang yung mga circumstances na nararanasan natin, pati yung nararamdaman natin problemado tayo, isang aral po ang sinasabi nila. Wait expectantly on the Lord. Maghintay ka sa pagkilos ng Panginoon dahil darating ang Diyos para tulungan ka. At hindi niya i-disappoint ang sino mang humihingi ng tulong sa Kanya. Turn to the cross, turn to the tomb, turn to the linen. Yes, marami kang makikita kang emptiness sa mga ito, pero ang emptiness na yon ang magpapakita at magpapakilala sa atin kung sino nga ba ang Diyos na buhay. Makikita natin ang isang recent reality beyond those emptiness. Malalaman natin kung gaano katotoo ang pagkabuhay at pag-asa na ibinibigay ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Sabay-sabay nating basahin ang Luke 24:6 hanggang 7. Luke 24:6 hanggang 7. He isn't here. He is risen from the dead. Remember what he told you back in Galilee, that the Son of Man must be betrayed into the hands of sinful men and be crucified, and that he will rise again on the third day. Tingnan po natin sa oras na ito ang emptiness doon sa Resurrection Day na yon at malalaman natin, pag tinignan natin beyond this emptiness na full of promises ito mula sa ating Panginoon. Heavenly Father, sa oras na ito, sa aming po pag-aaralan ng inyong banal na salita, kumilos ka, magpakahayag ka, hayaan mo na patuloy naming maramdaman ang presence mo, ang power mo, ang mga miracles na kaya mong gawin sa aming buhay. At ikaw ang kumilos, magpakahayag, O Diyos. Gamitin mo po ako na yung lingkod. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ang mga emptiness po na ito, nung panahon na yon ay nagpapakita lamang at nag-a-assure sa atin sa panahon natin ngayon na totoo ang pangako ng Panginoon sa atin. Kasi yung cross, hindi niya kayang i-hold ng Panginoon sa pagkakapako. Yung tomb, hindi niya kayang i-contain ng Panginoon na nakahiga doon. At yung linen na yon, hindi niya kayang talian ng ating Panginoon. Yung fullness of God, yung power ng Panginoon ang nagpapakita na siya ay nabuhay nung araw na yon. Sa Luke 23, verse 53, sabi doon, Then he took the body down from the cross and wrapped it in a long sheet of linen cloth and laid it in a new tomb that had been carved out of rock. Nagpapakita po ang verse na ito ng isang recent reality na kapag tayo po ay tumingin beyond that empty cross, malalaman natin na ang Diyos natin ay tunay ngang buhay. Sa Bible days po, kapag ang isang tao ay namamatay, duty ng family members na sarhan yung mata, takpan yung mata, tapos hahalikan nila ito sa cheek, yung patay, tapos ihahanda nila yung libingan.
Sa verses 50 to 53 po, ang sabi doon sa Luke 23, "Now there was a good and righteous man named Joseph. He was a member of the Jewish High Council. He had not agreed with the decision and actions of the other religious leaders. He was from the town of Arimathea in Judea, and he was waiting for the kingdom of God to come. He went to Pilate and asked Jesus' body. Then he took the body down from the cross and wrapped it in a long sheet of linen cloth and laid it in a new tomb that had been carved out of rock." Nang si Jesus Christ po ay mamatay, ito ay naging duty ng dalawang lalaki na siya ay ilibing. Si Joseph of Arimathea at si Nicodemus. Nagpunta silang dalawa kay Pontius Pilate. Tapos, hiniling nila yung body ni Jesus Christ na ibababa nila from the cross. Kinuha nila yung body ni Jesus Christ at hindi po madali na alisin mo sa pagkakapako yung isang nakapakong nilalag doon. Kinakailangan, kumuha sila ng isang hagdan kasi mataas-taas yung pagkakatayo ng cross. Tapos, kinakailangan pag akyat mo doon sa hagdan, talagang malakas ka kasi hindi mo lang aalisin yung pako, yung kamay ni Jesus Christ sa pagkakapako. Kinakailangan, aalisin mo yun ng dahan-dahan. Tapos, kinakailangan may sasalo doon sa babagsak na katawan. At once na matanggal mo na yung pako, kinakailangan merong maglalagay ng tela para pagbagsak nung katawan, hindi magkakaluray-luray, hindi magkakahiwa-hiwalay kasi may sasalo. Kinuha po nila yung body ni Jesus Christ from the cross at dinala nila ito sa tomb na pinag-prepare nila para kay Jesus Christ. Hinugasan nila yung katawan ni Jesus Christ. Nilagyan nila ng white linen na kaugalian noon ng panahon na yon, babalutin ng white linen yung patay na katawan. Tapos, yung kamay, inilagay nila sa ibabaw ng chest ni Jesus Christ. Tinakpan yung mata, hinalikan sa cheek, at nilagyan ng linen sa mukha, ng isang napkin sa mukha. Umalis sila doon sa tomb, tahimik, umiiyak, malungkot. It's all over, sabi nila sa sarili nila. For 3 years pa lang, nung makilala nila si Jesus Christ, gumawa ng himala, ngayon tapos na ang lahat ng mga ministry ni Jesus Christ. Nung Friday night, nakita nila, pinarusahan yung kanilang master, nakita nila na yung mga disciples takbuhan lahat, iniwan si Jesus Christ, tapos yung mga babae na lang na natiling naghihintay doon. Nung mabatay si Jesus Christ nung Friday na yon, Sabbath day kinabukasan, hindi sila pwedeng kumilos, hindi sila pwedeng gumalaw. Kaya nga po nagmamadali sila nung Friday night na yon. Then come Sunday early morning. Madaling araw pa lang, hindi pa sumisikat yung araw, ilan na sa mga followers ni Jesus Christ na mga babae ang papunta sa tomb ni Jesus Christ. Sa tomb kung saan nakalibing si Jesus Christ. Naglalakad po sila for about half an hour. Walang salitaan. Mahirap sa kanila yung task na ibinigay sa kanila kasi i-anoint nila yung body ni Jesus Christ. Papalitan yung linen, lalagyan ng pabango para hindi kaagad mabulok yung katawan. Sa paglalakad nila, bigla silang huminto. Nadaanan nila yung kung saan ipinako si Jesucristo. Kaya tinitingnan nila mula sa malayo, naiiyak sila, malungkot sila, nakatitig lamang. Kasi nakita nila yung isang pagpapaalala kung ano yung nangyari nung Friday afternoon na yon, a few days ago. Nakita nila yung 3 crosses, dahil Sabbath kahapon, hindi na po inalis ng mga Romano yung 3 cross na nakatayo doon sa place of skull. Isang empty reminder para sa kanila nung kaguluhan at nakakalungkot na nangyari nung Friday. Dahil alam nila, sa gitna, yung 3 crosses na yun, sa gitna, doon pinako si Jesus Christ. At kapag tinitigan po natin yung cross na yun na nasa gitna, yung dugo, talaga namang simula doon sa taas, yung horizontal, yung vertical beam. Simula doon sa taas, mayroong dugo. Kasi si Jesus Christ, alam natin na pinutungan ng isang koronang tinik.
Nabanggit nga po last Friday sa 7 Last Words na yung corona na yon, ang hahaba nun, ng tinik na yon. Ang sabi ng mga Bible scholars, at ang sabi din ng isang kapatid natin, nakakita siya doon ng mga 2 inches na haba hanggang 5 inches. Ang sabi ng mga Bible scholars, ganun kahahaba yung mga thorns na yon na ipinutong sa ulo ni Jesus Christ parang sombrero hanggang dito, hindi lang nakabilong na ganon, tapos idiniin. Kaya yung dugo, sobra-sobra. Tapos yung ulo ni Jesus Christ, mula doon sa vertical beam na yon, kitang-kita yung pag-agos ng dugo. Doon sa horizontal beam ng cross, makikita mo sa dulo, parehong merong dugo kung saan ipinako si Jesucristo sa kamay. Nabanggit din po last Friday na ang pagkakapako kay Jesus Christ, hindi isang nail yung ipinako at tawag daw po doon ay spike. Dito sa atin, makakakita tayo ng mga spike sa riles ng tren. Kung nakakaraan po kayo sa mga riles ng tren, makikita ninyo na yung mga pako na ginagamit doon, hindi bilog, kundi square. Square na mahahaba. Square na pagdating doon sa dulo, papaliit, masakit yun ipako. Tapos, rusty pa. Puro kalawang pa yon na ipinako sa Jesucristo. Kaya duguan. Hanggang sa ibaba nung vertical beam ng cross, kita mo yung dugo umaagos hanggang paa. Dahil si Jesus Christ sa tagiliran, sinaksak pa siya ng isang soldier dahil tinitiyak nila kung patay na nga ba si Jesus Christ. At gusto nilang makita ng lahat na patay na nga si Jesus Christ. Hindi po fake ni Jesus Christ ang kanyang kamatayan. Hindi lang siya umaarte nung oras na yon. Talagang walang duda namatay si Jesus Christ. Alam yan ng mga soldiers. Alam yan ng mga Romano. Alam yan ng mga Hudyo. Alam yan ng mga Pariseo at ng mga Saduseo. Patay na nga si Jesus Christ. Pero nagsama-sama sila para gumawa ng isang kasinungalingan. Gumawa sila ng isang kwento na gusto ng mga alagad na nakawin yung body ni Jesus Christ para daw patunayan na nabuhay si Jesus Christ from the dead. Imagine doon sa kwento nila, 11 disciples lalaban sa isang company of Roman soldiers. Ang isa daw pong company ng Roman soldiers ay umaabot ng 150 to 250 soldiers. Yun yung nakabantay doon sa tomb ni Jesus Christ. Ganon kadaming mga soldiers na may hawak ng sword, may hawak ng sibat, may hawak ng shield, lalabanan ng 11 fishermen. Biruin mo yun? Ang galing na kwento, no? Tapos, bukod doon sa 11 fishermen na lalaban sa kanila, yung mga babae daw po, yun ang papasok doon sa tomb, ayon sa kwento ng mga Romano, papasok doon sa tomb, bago ka makapasok sa tomb, merong isang malaking bato. Yung malaking bato na nakaharang doon sa libingan ni Jesus Christ ay umaabot ng 2 tons plus. 2 tonelada pataas. Ang bigat nun. Ang mga babae daw po ang magtutulak nun, tapos kukunin ng mga habang lumalaban yung 11 na disciples ni Jesus Christ, kukunin ng mga babae yung body ni Jesus Christ at itatakas. Galing magkwento, no? Yun yung kwento nila. Maniniwala ba tayo na kaya ng 11 disciples na lumaban sa 250 soldiers? Na kaya ng mga kababaihan na itulak yung 2 toneladang bato? Kitang-kita yung kasinungalingan na meron sila. Kasi makikita natin ang katotohanan na tunay nga na si Jesucristo, ang Diyos na sinasamba natin, ay namatay. Namatay si Jesucristo doon sa cross of Calvary. At kinuha siya ng 2 niyang tagasunod, ng 2 niyang followers, kinuha siya doon, patay na nga si Jesus Christ. At nung daanan ng mga kababaihan, yung cross na yon, that Sunday morning, nakita nila, empty na yung cross. At ito ay nagbigay sa kanila ng kalungkutan. Pero kung tayo po ay maglulook beyond that empty cross,
makikita natin na yung empty cross na yon ay magpapaalala sa atin at magbibigay sa atin ng panibagong pag-asa. Pag-asa sa iyo at sa akin. Dahil ang promise ng empty cross na yan ay ikaw at ako will stand forgiven sa lahat ng ating mga kasalanan. Dahil sa cross na yan, pinagbayaran ng ating Diyos ng kanyang buhay ang lahat ng kasalanan natin. Amen? Nagkasala tayong lahat. Lahat tayo nagkasala eh. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo nga mula ulo hanggang paa. Alam mo ba na nagkasala yan? Yang nasa likod mo, alam mo ba na bago pa lang pumunta yan dito, meron na ulit yung nagawang kasalanan. Yang nasa unahan mo, nagkasala din yan. At alam mo ba, na habang tinitignan mo sila, ginajudge mo sila sa mga kasalanan nila, ikaw rin ay nagkakasala. Ang sabi sa Romans 3:23, for everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. Ang tanging person lamang, ang tanging nilalang lamang na nabuhay with a sinless life ay walang iba kundi si Jesus Christ na ipinako nila doon sa cross of Calvary. Lahat tayo nag-fail. Ang problema, sabi sa Romans 6:23, according to God's law, the wages of sin is death. Kung nagkasala tayo, dapat tayong mamatay. At ang sabi sa Ezekiel 18:20, sabi doon, the person who sins is the one who will die. Dahil nagkasala tayo, dahil meron tayong nagawang mali sa harapan ng Panginoon, we deserve punishment. Punishment mula sa ating Panginoon. Deserve natin ang eternal death. Deserve natin ang hell. Kaya wag natin sasabihin ang daya ng buhay. Kasi kung hindi madaya ang buhay, lahat tayo nasa hell na ngayon. Pero dahil sa ginawa ni Jesucristo doon sa cross of Calvary, we stand forgiven. Merong kapatawaran kahit ano ang kasalanan na gawa mo. Empty na yung cross ng madaanan ng mga kababaihan. Isang reminder ng promise ng ating Panginoon na merong kapatawaran mula kay Jesucristo. On that cross, pinagbayaran ni Jesucristo ang penalty of our sin. Ang sabi sa Romans 5:8, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Doon sa cross na yan, ini-offer ni Jesus Christ ang kanyang perfect, sinless life para sa iyo at para sa akin. Wala na kasing pwedeng mag-offer ng buhay niya. Yung isang buhay na perfect ay i-offer. Hindi pwedeng si Moses, hindi pwedeng si Abraham, hindi pwedeng si David, hindi pwedeng si Isaiah, hindi pwedeng si Muhammad, hindi pwedeng si Buddha ang mag-alay ng kanilang buhay. Kasi lahat sila nagkamali. Lahat sila may kasalanan. Isa lang ang nabuhay sa daigdig na walang kasalanan at ini-offer niya ang kanyang perfect life para sa salvation na tinatamasa natin ngayon. Sa Acts 4:12, ang sabi doon, there is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. Nung si Jesucristo ay napako doon sa cross of Calvary, sumigaw siya, sabi niya, it is finished. And the penalty of sin was paid. Wala nang ipapadala ang Panginoon na appointed Son of God para mag-alay ng kanyang buhay. Wala nang susunod pa na Savior kasi pinagbayaran na ni Jesucristo ang lahat. Nang sumigaw siya ng tetelestai, ang sabi niya, tapos na. Bayad na. At hindi na tayo pwedeng singilin sa mga kasalanan na meron tayo kung tayo ay lalapit sa ating Savior. On that cross, on that empty cross, kung saan nabuhos yung blood ni Jesus Christ para sa salvation na meron tayo, pinagbayaran ni Jesucristo ang lahat ng ating mga kasalanan. Before that cross, pag ang God tumitingin sa mga tao, ang nakikita niya, guilty.
Guilty, guilty. Lahat tayo guilty. Pero pagkatapos, na pagbayaran ni Jesucristo ang lahat ng ating mga kasalanan, tuwing tumitingin ang Heavenly Father sa bawat isa sa atin, ang nakikita niya ay ang blood ni Jesus Christ. At tayo ay kanyang pinatatawad na. Merong kapatawaran kay Jesucristo. Kaya nga tinawag na mahal na araw. Yung pagmamahal ni Jesucristo sa atin ay genuine. Totoong-totoo na inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Sa first time na makita ng mga babaeng yun, yung empty cross, naalala nila yung sinabi ni Jesucristo. Merong kapatawaran sa dugo ni Jesucristo. Today, we stand forgiven dahil empty na ang cross na yon. Pangalawa, na nakita nila, nung sila'y naglalakad, dire-diretso sila, nakita nila sa end ng kanilang journey ng mga babaeng ito ang isang empty tomb. Itong mga babaeng ito, habang naglalakad pa lang sila, nagulat na sila kasi parang biglang lumindol. Lumilindol nga, sabi nila, minsan lang lumindol Pero lumilindol, kaya medyo tumahimik muna sila sa kanilang paglalakad. Tapos, nung tumigil yung lindol, nagdire-diretso sila sa paglalakad nila, nag-uusap sila, sabi nila, sino magtutulak nung stone para sa atin? Hindi nga natin kaya yon dahil 2 tonelada pataas pa yun yung bigat nun. Namomblema sila. Ang laki-laki nun, ang bigat-bigat nun. Tapos, meron pang selyo ng mga Romano dahil ayaw nga ng mga Romano na makukuha at mananakaw ng mga alagad yung body ni Jesus Christ. Pero nagpatuloy pa rin itong mga kababaihan na to. Tapos, nung nandoon na sila, nakita na nga nila, mas nagulat sila. Kasi, nakita nila yung mga Romano, yung mga bantay, yung 150 to 250 na mga Roman soldiers, nakahandusay sa lupa. Walang malay. Tapos, yung bato, nakaroll na. Bukas na yung libingan, kaya lalo silang natakot. Tiningnan nila yung loob ng libingan. Takot na takot sila kasi ang nakita nila ay, sabi sa verses 2 to 3, ng Luke 24, they found that the stone had been rolled away from the entrance, so they went in, but they didn't find the body of the Lord Jesus Christ. Nasaan si Jesus Christ? Nabuhay maguli. Buhay ang ating Diyos. Buhay ang ating Panginoon. That's why the tomb is empty. Hindi lang tinapos ni Jesucristo dun sa cross of Calvary, yung pagbabayad sa lahat ng ating mga kasalanan. Kung titingin tayo beyond that empty tomb, maaalala natin ang isang promise na nagmumula sa ating Panginoon. Dahil ang empty tomb na yon ang nagpapatunay ng isang katotohanan na ang ating Jesucristo ay nabuhay maguli. Kasama ang isang pangako na ikaw at ako kahit mamatay ay muling mabubuhay at mabubuhay kasama ng ating Panginoon sa kalangitan. Di ba ang gandang pangako? Ang sarap isipin na hindi lang niya pinagbayaran yung ating mga kasalanan. Hindi lang siya yung, okay na, bayad na kayo. Hindi lang. Meron pa siyang pangako. Matapos niyang pagbayaran ng lahat ng kasalanan natin, meron tayong buhay na walang hanggan. Ang sarap ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya kapag kinilala mo talaga si Jesucristo, kapag talagang tinanggap mo si Jesucristo, mararamdaman mo na buong-buo yung salvation na ino-offer niya sa iyo at sa akin. Tinanggal na niya yung kamandag ng kamatayan sa bawat isa sa atin. Kaya po ang kamatayan, hindi na natin dapat katakutan. Noon siguro, natatakot sila sa kamatayan kasi para sa kanila, isa itong pagharap sa kawalan. Pero sa atin ngayon, alam natin na ang kamatayan ay isa na lamang
isa na lang pintong magbubukas sa atin para sa isang panibagong buhay na merong buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoon. Bakit ka nga ba matatakot? Pero hindi naman po, yung haharap ka, sige nga, saksakin mo ako, okay lang ako mamatay. Hindi. Nagpakamatay ka na nung kapatid. Pero hindi na tayo natatakot sa kamatayan dahil kasama natin ang ating Panginoon at ang empty tomb na yon ay isang promise of eternal life. Isang tatay at isang anak ang naglalakbay dahil nasa country sila, ang bango-bango ng paligid. Fresh na fresh yung hangin. Kaya ang ginawa ni tatay, binuksan niya yung bintana ng sasakyan nila, tapos nag-i-enjoy sila na langhapin ng fresh air. Kaya lang, sa pagdadrive niya, may pumasok na isang bee. Pagpasok nung isang bubuyog na yon, nagsisigaw na yung anak niya, Daddy, Daddy, bubuyog, bubuyog, kakagatin ako niyan. Baka ako mamatay, sabi ng bata. Ayoko ng bubuyog. So, ang ginawa ni Daddy, pinahinto niya yung sasakyan. At, nung nakahinto na, nag-reach out siya doon sa bubuyog na pumasok at inilagay niya sa kanyang kamay. Hinuli niya yung bubuyog. Saka lang umiti yung bata. Nung nahuli na ni Daddy yung bubuyog. Pagkatapos doon, pinakawalan na ulit ni Daddy yung bubuyog. Lumipad na ulit yung bubuyog. Sabi ng bata, Ba't mo pinakawalan? Daddy, Daddy! Kakagatin ako niyan. Tapos sabi ni Daddy, relax, son. Pinakita niya yung kamay niya. Sabi niya sa bata, tingnan mo, I took the sting. The bee can't hurt you anymore. Kinagat na ako ng bee. Nasa akin na yung kamandag nung yung sting ng bee. Nasa akin na yung pangil ng bee. So, hindi ka na niya masasaktan. Alam niyo po, ang empty tomb na yan ay paraan ng Panginoon para sabihin sa atin na relax, my child. I took the sting. Death will never hurt you anymore. Hindi ka na kayang talunin ang kamatayan sapagkat talo na siya ng ating Panginoong Diyos. Buhay ang ating Panginoon at ikaw ay may buhay na walang hanggan. Empty na yung tomb kasi buhay si Jesucristo. Sabi nga ng angel na nakaupo doon sa loob ng tomb, sabi niya, He is risen. Yan ang pangako na tinupad ni Jesucristo na kahit siya'y mamatay, siya'y muling mabubuhay. Yan ang second miracle ng Easter Sunday na yon. Merong buhay na walang hanggan kasama ni Jesucristo. Pinatawad ka niya sa mga kasalanan mo at ang kamatayan ay wala ng kamandag sa kanyang mga anak. Pero hindi pa dun yun natapos. Kasi pagpasok ng mga kababaihan na ito sa tomb, hindi lang nakita nila na wala nang nakahiga doon. Nakita nila at napansin nila yung folded linen. At kung titingin tayo beyond that empty folded linen, ang sabi sa Luke 24:12, however, Peter jumped up and ran to the tomb to look. Stooping, he peered in and saw the empty linen wrappings. Then he went home again, wondering what had happened. Matapos kausapin ng mga babae, ng angel yung mga babae, immediately umuwi. Tapos nakita nila yung mga apostles ni Jesus Christ na si Peter at saka si John. Nung malaman ni Peter and John na wala na si Jesus Christ doon sa tomb, si Peter and John tumakbo ng mabilis. Nag-uunahan. Iniwan nila yung mga babae doon, tapos nagpunta sila doon sa tomb ni Jesus Christ. Pagdating doon sa labas, si John huminto. Feeling niya parang hindi ako pupunta doon, hindi ako papasok. Dahil natatakot siya sa makikita niya. Si Peter, dire-diretso sa loob. Pagdating sa loob, nakita ni Peter yung pagkakadescribe ng mga kababaihan sa kanya tungkol sa empty tomb, ganun na ganun. Pati na yung folded linen doon sa may ulunan ni Jesus Christ. Empty na yung folded linen. Kung titingin po tayo beyond that empty linen,
Ibig sabihin, talagang buhay si Jesus Christ at hindi siya ninakaw ng mga alagad. Kasi kung ninakaw po siya ng mga alagad o kahit sinong mga tao, syempre, hindi na siya huhubaran ng kanyang burial clothes. Nung linen na yon, hindi na tatanggalin. Alam nga naman, magnanakaw ka ng patay, magmamadali ka, tapos huhubarin mo pa yung nakabalot sa kanya. Hindi na, di ba? Or, hindi na rin magpo-fold. Meron bang magnanakaw na sandali, aayusin ko lang para hindi halatang ninakaw ko? Wala. Walang magpo-fold ng kahit anong damit na nakakalat kapag ninakaw nila yon. Dapat iiwanan na ng mga magnanakaw yung tela na nakabunton, gulo-gulo, nakakalat. Tatakbo sila ng mabilis at iwan nilang nakabukas na lang yon. Pero, totoo nga po na si Jesucristo ay nag-resurrect. At nakita yon ni Pedro. Nung makita niya yung linen clothing na nandoon, yung empty linen na yon, napaiyak na lang si Peter. Kasi sabi niya, nakakadagdag ito ng interesa. Para sa kanila po, kasi, yung linen na yon, yung pinambalot na yon kay Jesus Christ, na naka-fold doon sa bandang ulanan, ay napaka-importante. Sa Hebrew tradition po kasi that day, ang isang folded napkin ay merong kinalaman sa kanilang master and servant. Kapag ang isang servant ay maghahanda ng dinner o kahit anong, basta kakain yung kanyang master, dapat perfect na yung lamesa. Nandun na lahat ng kailangan at pagkain ng kanyang master. Tapos iaayos niya yon at habang kumakain, yung servant nakatayo lang sa tabi o sa isang sulok. Kita niya yung master niya. Bawal niyang hawakan ang kahit anong nasa ibabaw ng table. Not until matapos yung master niya ng pagkain, then pwede siyang lumapit at sa kanya ililikpit na yung pagkain ng master niya. Ang siste po, yung master, kapag siya ay natapos ng kumain, ang gagawin niya, kukunin niya yung isang napkin sa tabi ng plate niya, tapos pupunasan niya yung kamay niya, pupunasan niya yung bibig niya, pupunasan niya yung bigot at balbas niya. Tapos, yung napkin, iwawagwag niya at iiwan na lang niya na nakabunton sa isang tabi ng table. Meaning, pwede nang linisin ng kanyang servant yung nandun sa ibabaw ng table. Dahil in those days, ang isa pong nakabunton na napkin sa ibabaw ng table ay nagsasabing, tapos na akong kumain. Pero, kapag ang isang master ay biglang tumayo, tapos, yung isang napkin o yung napkin na nasa tabi ng table niya, iniwan niyang naka-fold o kaya kahit ginamit niya, nagpuna siya ng kamay, tapos ifo-fold niya sa tabi ng kanyang plate, ang ibig sabihin nito, hindi pa pwedeng magligpit yung servant. Kasi, hihintayin pa niyang matapos yung kanyang master. Kung tatayo at aalis yung master, hihintayin niya tong bumalik. Hindi niya gagalawin yung nasa ibabaw ng table. Kasi po, yung folded napkin on top of the table means I am not finished yet. Babalik pa ako. After 3 days, nang mamatay si Jesucristo doon sa cross of Calvary, binaba siya, inilibing siya doon sa tomb na yon. After 3 days, hindi lang nakita ng mga alagad yung empty cross. Hindi lang nila nakita yung empty tomb. Nakita nila yung empty linen sa loob ng libingan. Nang makita ng mga alagad yung folded empty linen, nangusap ang Panginoon sa kanila, I am not finished yet. Babalik ako. At yan ang isang napakagandang pangako para sa atin. Hindi pa tapos ang ating Panginoon sa atin. Sabi mga sa katabi mo, hindi pa siya tapos. Hindi pa siya tapos. Babalik siya. Babalik siya. Yan ang hinihintay natin, di ba? Hindi lang inialay ng Panginoon ang buhay niya para sa atin. Hindi lang niya tayo binigyan at pinangakuan ng isang eternal life dun sa heaven. On that day, inulit ng Panginoon, hindi pa ako tapos. Meron pa akong gagawin sa iyo at meron akong gagawin sa inyo.
Church, hindi pa tapos ang ating Panginoon. Hindi pa siya tapos magligtas ng mga kaluluwa. Hindi pa siya tapos mag-reclaim ng mga backsliders. Hindi pa siya tapos gumawa ng himala sa buhay mo. Hindi pa siya tapos magpagaling ng mga may sakit at karamdaman. Hindi pa siya tapos mag-provide ng lahat ng kailangan ng kanyang mga anak. Babalik ang ating Panginoon. Alam niyo nung oras na yon, yung mga alagad, alam nila na babalik muli ang Panginoon. And days after nga nun, bumalik si Jesus Christ. Bumalik si Jesus Christ, kumain na kasama ng mga alagad, nakipagkwentuhan, namasyal na kasama ng mga alagad, nangaral kasama ng mga alagad, nakipagkwentuhan kasama nilang lahat at ng lahat ng mga followers niya, ng mga 500 na mga katao. Nakipag-fellowship sila sa kanilang Panginoon. At na-fulfill ng Panginoon yung promise na ipinakita niya doon sa empty linen na yon. Sa Panginoon natin, merong promise of personal relationship. Ito ang gusto ng ating Diyos mula sa kanyang mga anak. Ang ating Diyos po kasi, hindi siya yung isang nilalang na namimilit. Kasi di ba tayo, minsan kapag nagmahal ka, kinakailangan, mahalin ka rin ng minamahal mo. Ganun ang ating ang mga tao. Kapag nagbigay ako sa iyo, bigyan mo rin ako. Kapag nilibre kita, ililibre mo rin ako. Ganun ang mga tao eh. Pero ang ating Panginoon, isa siyang Diyos na hindi namimilit sa isang relasyon. Ang gusto niya ay magkaroon tayo ng personal relationship sa Kanya. Ang gusto niya, kinakausap niya tayo. At kakausapin natin siya through prayer. Pero hindi siya namimilit. Ang gusto ng Panginoon, binabasa natin yung kanyang banal na salita, pero hindi kanya pipilitin. Gusto ng Panginoon ng isang magandang relasyon sa iyo, pero hindi siya mamibilit. Yung cross, hindi kayang i-hold ang ating Panginoon. Yung tomb, hindi siya kayang i-contain ng tomb na yon. Nawala siya doon sa loob ng tomb. At yung linen na yon, linen clothing na yon, hindi siya kayang talian dahil buhay ang ating Panginoon. Nakita siya ng 500 na katao, higit sa 500 katao, nabuhay na muli na kasama nila for 40 days. Nag-uusap sila, resurrected ang ating Panginoon at yan din ang gustong gawin ng ating Panginoon sa iyo. Minsan sinasabi natin, kilala ko na naman ang aking Panginoong Hesukristo. Kilala ko na naman ang Diyos sa sinasamba ko. At tagal ko na naman na born again. Ang tanong, talaga bang kilala mo ang ating Diyos? Kasi minsan, sinasabi natin, kilala ko yan, pero nagugulat ka sa inuugali, di ba? Akala mo lang minsan, kilala mo ang isang tao, pero hindi. Pwede mo kasing makilala ang ating Panginoong Hesukristo, pero hindi siya ang nagiging Diyos ng buhay mo. Ito ang gusto ng Panginoon, hindi mo lang siya kikilalanin. Tanggapin mo siya as your personal Lord and Savior. Isa pong nakaka-intriga, yung isang verse sa Revelation 3:20. Sabi doon ni Jesus Christ, "Look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will share a meal together as friends." Ang kausap po ng Panginoon dito ay hindi ang mga Romano. Hindi yung mga tao na pinagtatabuyan siya at hindi tumanggap sa Kanya. Ang kausap ng Panginoon sa Revelation 3:20 ay ang church ng Laodicea. Isang simbahan. Mga followers ni Jesucristo, sinasabi niya, hindi kayo mainit, hindi kayo malamig. Lukewarm kayo. Ayoko ng ganun. Ang sabi ng Panginoon, tanggapin niyo ako as your personal Lord and Savior. Kailangan tanggapin niyo ako. Kilalanin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Gaano mo siya tinanggap as your personal Lord and Savior? Hindi sapat na alam mo, nakilala mo lang o alam mo napako siya sa cross. Alam mo na namatay siya. Alam mo na after 3 days ay nabuhay siya. Kinakailangan mong magkaroon ng personal relationship para sa Kanya. Mga kapatid, kilalanin si Jesucristo. Siya ay namatay, inilibing, and after 3 days ay nabuhay maguli.
Yan yung first Easter Sunday. Nung taanan ng mga kababaihan yung cross, nakita nila na empty. Ito ay isang promise ng forgiven sins para sa atin. Sa journey nila, nakita nila yung empty tomb. Isang promise na alam nila na merong life eternal kay Jesucristo. At nakita nila yung empty linen. Isang promise na si Jesucristo ay muling babalik. Naniniwala ka ba na merong salvation mula sa Panginoon? Ikaw din, kapatid, pwede mong matanggap ang forgiveness mula sa Panginoon. Pwede mo rin matanggap yung eternal life na iniaalok ng ating Panginoon. Basta tatanggapin mo ang isang relasyon na nagmumula sa Kanya at siya ay babalik para sa iyo at para sa akin. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa umagang ito, narinig natin ang 3 promises ng ating Panginoon na ginawa niya on that first Easter Sunday. Kung titingin tayo beyond that empty cross, it is a promise of forgiven sins. Pinatawad na tayo ng ating Panginoon. Tanggapin mo ang kapatawaran na yan. Kung titingin tayo beyond that empty tomb, it is a promise of eternal life. Hindi lang isang kaaya-ayang buhay ang iniaalok niya sa iyo dito sa daigdig, kundi isang buhay na walang hanggan na kasama siya. And if we will look beyond that empty linen, isang promise of personal relationship with Jesus Christ at babalikan ka niya. Hindi nga lamang natin alam kung kailan. Hindi natin alam kung anong oras. Nais ng Panginoon, maging handa ka. Maging handa ka, church, sa Kanyang muling pagbabalik. Tanggapin mo siya, maglingkod ka sa Kanya, at mamuhay ka ng naaayon sa nais niya para sa iyo. Heavenly Father, salamat. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat sa cross na iyon, O Diyos, na nagpapaalala sa amin na gaano man kalaki, gaano man kabigat, gaano man karami ang kasalanan na nagawa namin, mas malawak ang pag-ibig mo sa amin. Isang cross na nagpapaalala sa amin na dahil sa dugo mo na dumaloy doon sa cross of Calvary na yun, O God, merong kapatawaran anuman ang aming mga kasalanan. Tanging ikaw na Diyos na nabuhay na walang kasalanan dito sa daigdig, na siyang nag-alay ng buhay niya sa amin, ang nag-offer ng kapatawaran na yon. Salamat, Panginoon, sa empty tomb na yon na nagpapaalala sa amin na kung tatanggapin ka namin as our personal Lord and Savior, merong buhay na walang hanggan na nakalaan para sa amin. Na wala ng kapangyarihan ng kamatayan para sa iyong mga anak. Na meron kaming buhay na walang hanggan. At yan ang pinapangarap namin, Panginoon, ang makapiling ka, ang makasama ka. Maging ang mga mahal namin sa buhay na nauna na sa amin, Panginoon, alam namin, kapiling mo na sila ngayon, O God. Wala na sakit, wala nang paghihirap, wala nang problema. Sapagkat ikaw ang kapiling nila. At salamat, Panginoon, doon sa folded linen na yon na nagpapaalala sa amin na hindi ka patapos sa amin, O Diyos. Magpapakita ka pa sa amin ng napakaraming himala. Gagawa ka pa sa buhay namin, Panginoon. Kikilos ka pa at magpapakahayag sa buhay namin. At darating ang araw, babalikan mo kami na iyong mga anak. Darating ang araw, Panginoon, na ikaw na Diyos namin ang susundo sa amin upang mamuhay kami na kasama mo nang hindi na muling mamamatay. Salamat, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka. Ang nais namin, Panginoon, ay maging handa sa iyong pagdating. Ang hindi kami magbabackslide, ang hindi kami tatalikod, ang hindi kami maghihida, sapagkat ito ang nais mo para sa amin, O Diyos. Magiging handa kami hanggang sa iyong pagbalik. Salamat sa mga promises na to. At alam namin, O Diyos, na ikaw ay isang Diyos na tumutupad sa lahat ng mga pangako. Purihin ka, Jesucristo,
ang Diyos namin na buhay magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sabi po dito sa Malakias 3, 10 hanggang 12, ibigay ninyo buong-buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukan ninyong gawin ito kung di ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko na padadalhan ng salot ang inyong lupain, kaya't mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Sa gayon, sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam tirahan ang lupain ninyo. Kung babasahin po natin ang aklat ng Malakay, malalaman natin ang katotohanan na ang Malakay hindi lamang po sa pagtatides, kundi ito po ay isa ring kwento kung paano po ang Diyos ay nagpatuloy na pinapatnubayan niya ang kanyang bayan kahit na po matitigas ang ulo. Na ang kanyang pagka-Diyos ay mananatili at kailanman ay hindi siya nagbabago. Na kahit na ang kanyang mga anak ay hindi na tapat, siya po ay mananatiling tapat. Sa Malakay po, hindi lamang po siya nag-utos na magbigay ng tithes ang mga Israelita, kundi ang Diyos po ay humihiling din sa atin na maghasik ng ating ikapo bilang binhi para sa walang hanggang pagpapala ng langit. Siya ay lumikha ng napakaraming daan at daluyan upang tayo ay pagpalain. Ang pagbibigay po ng tithes ay bahagi ng ating spiritual worship at biblical obligation and stewardship. Hinihiling sa atin ng Diyos na ibigay ang 10 bahagi ng ating kinita bilang patunay ng ating faith, thanksgiving, worship, and stewardship. So kaya po tayo ay nagbibigay ng 10% ng ating kinita bilang patunay daw ng ating faith. Faith na tayo ay nagtitiwala sa Kanya na kahit kulang yung ating pera, andoon yung pananampalataya natin sa Diyos na siya po yung ating great provider. Thanksgiving bilang pasasalamat sa lahat ng bagay na ibinigay po niya sa atin. Kailangan po nating ibalik yon sa pamamagitan po ng ating pag-iikapo. And worship, dahil nga po siya yung ating Diyos, dapat lang na ibigay natin sa Kanya ang 10 bahagi ng ating tithes bilang pagsamba po natin sa Kanya. At yung pong stewardship, dahil po yun ay pasasalamat din natin sa Panginoon, ang pagbibigay ng tithes natin, dahil ginawa po niya tayong tagapamahala sa lahat po ng bagay na nilikha niya. Tayo po ay napakapalad dahil special po tayo sa paningin ng Diyos. Kaya nga po nagawa niyang ibigay ang kanyang buhay. Ano po? At tayo, gaano ka po yung 10% lang na ibibigay natin? Kumpara po doon sa buhay. Kahit po ako kung sasabihin, kaya mo bang ibigay ang buhay mo? Abay, hindi po ako papayag. Ano kayo, sinuswerte? Diga po. Kahit po sabihin na tayo ay magkakapatid. Pero yung buhay ay sasabihin ko na magpapapako ako yung hirap. Hindi ko po yung kayang gawin. At kayo din po, alam ko po na yun din po ang gagawin ninyo. Hindi po ninyo kayang ibigay ang buhay niyo para sa akin. Yung magpapapako po kayo, hindi po. Pero yung pong 10%, gasino na lang po yun sa akin. Baka sabihin ko nga po, Lord, kahit 50%, okay lang. Wag lang yung buhay ko. Di ka po. So kaya tayo po, yung tithes, napakahalaga po niya sa paningin ng Diyos. Sabi nga po kanina bilang, yan pong pagbibigay ng tithes, ay pagsunod natin dahil nga tayo ay andoon yung faith, yung thanksgiving, yung worship, and stewardship. Kaya wag po nating panghinayangan yung 10%. Dahil alam po ng Lord na yung 100%, hindi po tayo kayang buhayin na yan. Maniwala po kayo. Pero yung pong 1%, yung 1/10 ng kinikita natin kung ibibigay natin yan sa Diyos, tayo po ay gumagawa ng platform sa langit para po mas ibuhos pa ng Diyos yung pagpapalang hindi po natin kayang sukatin. Kaya kung tayo po ay magbibigay ng tithes, ang Diyos po ay tapat sa kanyang pangako. Nabubuksan niya ang durungawan ng langit para ibuhos ang masaganang pagpapala, na walang sapat na silid para sa mga pagpapalang tatanggapin natin, nasasawayan niya ang mga mananakmal sa atin, na hindi nasisirain ng mga insekto ang ating mga ani.
At pangako din ng Diyos na hindi tayo malulugi sa ating mga negosyo, ni ang mga pananim ay magbubunga na kahit hindi pa panahon. At pangako din niyang tayo'y tatawaging pinagpala. Napakaraming pangako ng Lord. Doon po sa 10% na hinihingi niya para sa atin. Kaya wag po natin yung panghinayangan. Sa halip, bilang tayo po ay kanyang mga anak na tinubos niya sa mga kasalanan, ibigay po natin ito ng tapat. At yung pong building fund, ay yun po ay alam natin na yun po ay para po sa proyekto ng building. Hina't mabigat sa gawain ng Diyos. Nais mong ika'y pagpalain lubos. Halina't ihandog ang mabuting langit. Kasabay ng pagsamba, pagpupuri. Iyong malaika po ay handog na sa Kanya. Umahambog sa ng Diyos ang kaharian niya. At ibubuhos sa atin ang saganang pagpapala. Kaya't tayo'y maging tapat sa Kanya. Iyong ay tutulong upang maisulong gawain ng Diyos at makahayag ng gusto. Sa iyong pagbibigay, maramihan siyang maaakal. Patungo sa walang hanggang buhay. Hina't mabigat sa gawain ng Diyos. Nais mong ika'y pagpalain lubos. Halina't ihandog ang mabuting langit. Sabay ng pagsamba, pagpupuri. Tayo po'y mag-pray. Panginoon, salamat Lord sa buhay na ibinigay mo, Panginoon, para lang sa katubusan ng aming mga kasalanan. Maraming pong salamat, Lord God, dahil wala ka nga pong hiningi sa amin. Kundi, Panginoon, kami ay matutong sumunod sa iyo, Lord God, na ang aming puso ay maging tapat, Panginoon, sa iyong harapan. Salamat, Lord. Tunay nga, Lord, na wala kaming maibabalik, Panginoon, kundi ang napakaliit na mga halagang ito. Dalangin namin, Ama, na maging mabagong sa iyo ito, Lord God. Na makita mo po, O Diyos, ang aming katapatan sa pagbibigay namin ng mga tithes nito, Lord God. At alam namin, Panginoon, na Ikaw ay nangako, Lord God. At yung pangakong yun, Panginoon, ay lagi namin, Panginoon, ilalagay sa aming puso na Ikaw ay tapat na Diyos. Na bagamat kami, Panginoon, ay makasalanan at hindi tapat, nananatili, Panginoon, ang iyong pagka-Diyos at magiging tapat sa amin. Salamat po, Ama. Dalangin namin, Lord, na ang mga salaping ito ay maging mabangong sa iyong harapan, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, na kay Lord God siyang patuloy nakikilos sa aming buhay. Patuloy mo kami, Panginoong, tulungan na manatiling tapat kami sa iyong paanan, Panginoon. Salamat po, Lord God. Ito po ang samo namin. In Jesus' name, Amen. Gusto ko lang pong magbalik po ng papuri sa ating Diyos sa ginawa niya po sa buhay ko, kung gaano po siya ka-faithful, kung gaano po siya katapat sa pagkilos niya po sa akin. Last year po, October, lumuwas po ako ng Manila para po mag-review para sa board exam ko po as medical technologist. Nung sa pag-enroll pa lang po, ako po ay medyo kabado na kasi po yung review center po na napasukan ko po ay hindi po yung mismong ine-aim ko na review center.
Bali, yung ina-aim ko po na review center is yun pong ilang years na pong nagpo-produce po ng Top Notcher. So sabi ko, maganda po yun na kuhaning review center kasi po, feeling ko mas high yield yung reviewers, baka mas mabilis yung pagpasa ko, baka makapasa ako agad. So, noon pong enrollment na, hindi pa po nare-release yung TOR namin, so hindi po nakaabot po sa review center. And first day pa lang po dun sa review center na ina-aim ko, full na po yung slot. So sabi ko, hala, hindi will ni Lord na dito ako sa review center na to mag-enroll. So ayun po, yung second choice po na review center, edi dun po kami nag-enroll. Ayun, tapos po, nung October po, nag-start po yung review. Nung orientation, sabi ko, Lord, ikaw na yung bahala. Hindi ito yung review center na gusto ko, pero alam ko nakikilos ka. So pagpasok ko po dun sa room, ang nakalagay po agad dun sa unahan po nung classroom ay prayers make miracles. So sabi ko, ayun, nandun na yung tugon ni Lord na yung tugon ni Lord na nasa tamang review center ka, anak. Hindi kita dinala dito para maging talunan. Kaya mag-review ka lang, mag-aral ka. Ibibigay ko sa'yo yung mga professors, yung reviewer na high yield na gusto mo. And yun nga po, sa pagre-review, talagang nandun po yung pagsama ni Lord. Though andun po yung self-doubt minsan. Yung kapag napapa-overthink ka, Lord, kaya ko ba? Kasi ang hirap, sobrang, kung makikita niyo po yung reviewers ko, napakakapal. Sabi ko, Lord, matatapos ko gato. Ayan, kaya po sa review season ko, talagang ang prayer po ay mahalaga. Ako po ay patuloy ang prayer. Ay, nakakatuwa po kapag yung ako po ay, minsan, alam mo, sa pagre-review, nalipad na po ang utak ko na parang ako po ay nagkaka-self-doubt. Pero andun po agad yung pagsagip ni Lord kasi meron po akong 4 na Bible verse na pinanghahawakan nun. Yung 2 po, nakalagay po yun sa akin pong study table. Yung isa po ay sa Philippians 4:13 na I can do all things through Christ who strengthens me. Tapos yung isa po ay sa 1 Corinthians 14:16 na ang sabi po ay, let all that you do be done in love. Kaya sabi ko ay, kapag ako'y napapagod, pag napapatingin ako doon, yung love sa pag-aaral ko dapat hindi mawala para yung passion, yung purpose na nilagay ni Lord sa puso ko kung bakit ako nag-aaral ay hindi ko malimutan. And yun pong isa po ay sa Psalm 46 verse 10, ang sabi po doon ay, be still and know that I am God. Yun po ay nasa bookmark ko na ginagamit po sa akin pong libro ng mga inaaral. And yung isa po, nasa likod po siya ng phone ko na binigay po yun bago po yung board exam, mga 1 week po na yung sa Jeremiah 29:11 na, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. And yun po yung pinanghahawakan ko po na verses all throughout po may review. And si Lord po ay kumikilos. Pero habang sa pagkilos ni Lord, talagang tinetest po niya yung faith natin. Nandun po yung kasabay po nun yung pagtest niya ng faith natin. Sa paglapit po ng aking board exam, 3 weeks po before, every time po, ako po yung natutulog kapag natapos po ang review ko. Halimbawa po, nag-start ako mag-review mga patanghali na, tapos mga 5 po, tutulog po ako. Tapos that time po, 3 weeks before po ng boards, ako po yung nagising na talagang ako po yung naiiyak. Ako po ay sabi ko, Lord, kaya ko ba yun? Yung pagising ko talagang ako yung nagda-doubt, ako ay nagtatanong, kaya ko ba to, Lord? Text po agad ako nag-chat po ako sa mama, sa Ate Jenay. Sabi ko, Ma, malapit ang board exam, kaya ko gayon. Tapos sa Ate Jenay, nagtatanong ako, sabi ko, Lord, paano yun? Ganon. Kasi nga po sabi ko nga po sa sarili ko, ikaw, katapang-tapang mo kapag aakit ng mga bundok, ang mga dinadaan ay katatarik. Tapos kapag may mga outdoor anggit ng mga swimming, kung makapag-dive ka sa malalalim, kalakas-lakas ng loob mo. Tapos board exam, haharapin mo lang, lapis, papel, hindi mo kaya. Tapos yun po, ako yung nag-chat sa mama. Sabi ng mama, tandaan mo nung siya daw po yung nag-take ng LET, nung licensure exam for teacher, siya daw po ay as in walang review noon. Dahil nga po, dati, hindi pa po kaya magbayad ng mga review center, wala pong pera. Kaya kapit lang din po, talaga siya kay Lord sa prayer na i-enable siya na makapasa sa board exam. Tapos, nung daw pong day ng exam, nung tinanong po kung sino daw pong gustong mag-pray, nagtaas daw po ng kamay ang mama, sabi niya,
ako po gusto ko pong mag-pray, mag-lead ng prayer. Tapos kaya po natutuwa po ako noon, sabi ng mama, that time po na magte-take siya ng board exam, ako po ay pinagbubuntis niya. So sabi ko, hala, fetus pa lang ako, nagte-take na ako ng board exam. Sabi ko ganyan. Tapos talaga pong naging source po yun ng lakas ko kasi sabi ko, ang mama nga hindi nakakapag-review as in talagang pumasok siya sa testing site niya, nag-take siya ng board exam, wala siyang review, and pinasa siya ni Lord, naging board exam passer siya. So, kayang gawin yun ni Lord. Lalo na dahil ngayon, nagre-review naman ako. Kaya akong enable ni Lord. And yun po, naging source po yun ng lakas ko. Tapos yun po, habang nag-iintay po ng testing site, 1 week before, ako po'y umuwi. Dahil sabi ko, hindi ko kayang hindi umuwi. Gusto kong umuwi, magpapapray ulit ako. Sabi ko, hindi na kaya ng Disney princess. Sabi ko, ganyan. Uuwi ako, kailangan kong magpapray para ako ay magkaroon ng inspirasyon. Ganon, palakasin muli. And yun po, nakakatuwa po nun. Kasi po, andun po yung... Dahil habang ako po ay nagre-review, nahingi ako ng sign kay Lord. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng sign kung ako po ay makakapasa or hindi. Kapag po ako nahingi ng sign, lagi pong nandoon yung confirmation na yung, halimbawa, magbukas lang ako ng phone ko, laging about sa victory, ang nababasa ko. Tapos, kapag may mga nakakasalubong ako na yung mga kaibigan ko, laging sabi, kaya mo yan, pasado yan, one take yan, lagi pong ganon. Tapos nun pong, dito po, nun pong 1 week before po board exam, edi ako po'y umuwi last week. Ang victory song po ay yung faith na, ang sabi ang sabi po sa kanta ay, I can move the mountains, I can do all things through Christ. Tapos sabi ko, ayun, ang ganda confirmation bago ako umalis. Tapos pinag-pray din po ako yung after po ng Berean. Nakakatawa nga po kasi saktong-sakto po sa Berean yung akin pong board exam na sabi ko, ay talagang sinadya na parang ako ay pinag-prayer and fasting para po makapasa. Tapos yun po, bago po umuwi, pinag-pray po ulit ako ni Pastora. Tapos ayun po, nandun po yung pagsubok po ulit ni Lord. Kasi po, pagdating ko po ng Manila, 2 weeks before po board exam, dumating po ako ng Manila. Tapos, kinabukasan po noon, yung day before na ng board exam, pagising ko po, ako po ay sobrang sakit ng ulo, tapos akin pong lalamunan hanggang ilong, sobrang hapde. Alam niyo po yung parang tatarangkasuhin. Tapos kinabukasan na po ang board exam ko, tapos nag-aalangan pa po ako na magsabi sa mama dahil baka mag-alala. Sabi ko, Lord, sasabihin ko ba sa mama? Pero sabi ko po, sige, sabihin na para mapag-pray. Tapos yun po, pagkatapos ko pong mag-chat sa mama, bigla pong yun, nangumusta na po ang mga pastora, kung kumusta na po ang pakiramdam ko, yun po. Nagpapasalamat po ako sa prayers. And kaya po nakakatuwa din si Lord, kaya po tumuloy po ako sa pag-board exam. Kasi po, yung pong 1 week na yun, yung uwi ko po dito sa Batangas before po board exam. Humihiling po ako nun kay Lord. Sabi ko, Lord, sana yung testing site ko, malapit lang yung hindi ako mangangapa. Kasi baka ako'y magkandaligaw-ligaw kung saan ako makarating. Nakakakaba po kapag solo sa Manila. Kailangan hindi ka pa ewan-ewan dun sa Manila. Tapos yun po, sobrang bait po ni Lord na talagang nakaka-request po tayo. Kasi po yung review center ko, tatawid ka lang. Tapos yun na yung testing site ko. So sabi ko, hala Lord, talagang ikaw ay napakabuti. Tinutugon mo yung prayers ng anak mo. Kaya po, ayun, tuloy po ang akin pong laban. Kahit po yung sabi po nila na kapag 3 days before board exam, magpahinga ka na, chill-chill ka na, gumala ka na. Ako po, hindi ko po kaya yun. Kahit po yung papasok na po sa testing site, ako po yung nagre-review pa din. Dahil feeling ko, kapag wala akong ginagawa, mas hindi ako kalmado, mas hindi ako magiging confident. So, ayun po. And yun nga po, pag luwas ko po ng Manila nun, tinatas pa rin po ni Lord ang faith ko kasi yun pong ka-dorm ko, 3 po kami sa dorm. Yung isa pong ka-dorm ko, umatras po siya sa pagtitake ng exam. Yun po ay February pa, tapos nag-move out na po siya ng dorm. Sabi ko, hala, ba't RA nag-back out? Feeling ko, mas okay yung aral niya kaysa sa akin. Kasi twice niya na po nabasa yung mother notes na binigay ng review center. Ako, sabi ko, magpapadalwa pa lang ako ng February. Tapos yung isa po, nung pagluwas ko ng Manila, nung 2 days before ang board exam, nalaman ko po, hindi din daw magte-take. So sabi ko, hala Lord, ba't ganyan? Parang ako'y tinetest kung ako ba ay hindi tutuloy sa board exam? Ako ba ay gagaya sa kanila na
panghihinaan ng loob. Pero ang tugon po sa akin ni Lord ay sabi, anak, pinapaganda ko lang yung testimony mo. Anak, ikaw ay pagtatagumpayin ko. Ang testimony mo ay gusto ko lang na mas, alam mo yun, yung kakaiba. Tapos yun po, yun nga, nakakatuwa din po si Lord dahil tinatest niya nga po yung ating faith sa paglapit po ng blessing. Tapos yun po, sa review center po, nung malapit na po yung board exam, talagang haba po ng pila lagi dun sa mga professor namin. Kasi po sila po yung nagpapatasan ng pencil. Alam niyo po yun. Siguro po alam po yun ng mga nagtake ng board exam before na kapag top notchers, yung mga professor, yung mga magagaling nakapasan ng board exam, nagpapatasa po sila ng pencil para daw po yung swerte daw po nung mga nag-top notch ay mapapunta din sa'yo. So ako po, ay di ang haba po ng pila. Sa isang classroom po kami almost 300. So iniintay ko po ang aking mga kaklase, yung aking pong mga kasama sa dorm na magpatasa. Ako po nasa gilid lang. Tapos pagkatapos po magpatasa ng isa, lumapit po sa akin, sabi, hindi ka pa magpapatasa. Magpatasa ka na ng iyong pencil. Sabi ko po, ala, ang aking pencil ay may tasa na. Kasi pagkabili ko po ng 3 lapis ko, yung Manggol 2, tinasahan ko na po siya agad. Dahil sabi ko, ala, aring mga rep, pustahan, aring mga magpapatasa ang mga ito. Ako ayokong madadala ako sa kanila. So, yun po, pagkatapos po magpatasa ng isa, lumapit sa akin, parang ako po ay ine-engganyo niya na magpatasa. Sabi ko, naku, may tasa na lahat ang aking lapis, tsaka ako ay hindi talaga naniniwala sa ganyan. Sabi, bakit? Kasama gayon talaga sa inyong kasama gayon sa ginagawa ng simbahan nyo, kasama gayon sa ng church nyo. Sabi ko, hindi naman siya ganun totally kasama, pero I will stand by the truth na binigay ni God na sa Kanya naka-anchor yung faith ko, hindi sa tao. Bakit kailangan ko pang magpatasa sa tao kung ang Diyos naman na meron ako ay siyang maker ng universe? Bakit ko kailangan magpatasa pa sa tao kung ang Diyos naman na meron ako ay siyang Diyos na simula at wakas? So, bakit ko pa gagawin yun? Kahit ako po ine-engganyo nila na sabi, uy, may extra pa akong lapis, magpatasa ka na. Sabi ko, ay hindi talaga. Ako po yung nag-stand sa aking faith. Sabi ko, ito ay magiging magandang testimony pag ako ay nakapasa. Kahit hindi ako magpatasa ng lapis, si Lord ang nagtasa ng lapis ko. So yun po, sa board exam, ako po ay talagang pinag-pray ko po bago po ako pumunta sa testing site ko. Ako po ay nagpunta sa CR, ako po doon lumuhod, nag-pray po ako, and bago din po ako lumawas ng Manila, bago po ako umalis sa bahay, talagang lumuhod po ako sa paanan ng kama ko. Nag-pray po ako kay Lord, and after po ng board exam, pagka-uwi ko, punta ulit ako sa CR, lumuhod ako, nag-pray ako kay Lord, sabi ko, Lord, please po, ipanalo mo ako sa laban na to kasi kita mo yung pinagdaanan ko, kita mo yung battle ko, alam ko na i-enable mo ako. Tapos ayun po, nakakatuwa po si Lord na sa pag-iintay po ng result, kung ang mga kasabayan ko po ay sa pag-iintay ng result ay iniisip po nila yung kanila pong isusuot sa oath-taking daw. Ako po, ang iniisip ko, paano ko kapag susunod-sunod din ang aking testimony? Paano ko to sasabihin? Yun po ang akin pong inaano na agad kasi sabi ko, ako ay panalo na, ako ay pinapasa na ni Lord. Kaya ang akin pong ini-imagine habang nag-iintay po ng result, nandito po ako sa inyong harapan na nagtetestify. And ngayon nga po, pinapapangyari po ni Lord na ako po ay nagtetestify sa harap ninyo. And yun po, nakakatuwa po ang pagkilos ni Lord. Dahil po, nung lumabas po ang result ng board exam, ako po yung tulog. Dahil, alam niyo po yung peace na binibigay ni Lord. Talagang sa tunay po, wala pa akong balak tingnan ng result kasi sabi ko, total, mga mas excited naman ng aking mga kaibigan kaysa sa akin sa result. Iintayin ko na lang na sila ay mag-congratulate kasi kapag may nag-congratulate sa akin, ibig sabihin, pasado ako. Tapos ayun po, ang mama po bago pumasok sa school, 6 po yun, kumatok po sa kwarto ko. May kagising na, edi ako po ay bumangon. Ako pong buhok ay sabog-sabog pa. Sabi ko, ano po yun? Tapos sabi po ng mama, lumabas na. Sabi ko, alin po? Lumabas na daw po ang result. Sabi ko, ano po, pasado? Parang ako po ay nag-ano pa sabi, oo, pasado. Kanina pa silang nagsa-celebrate. Ikaw ay tulog na. Ikaw ay patulog-tulog pa diyan. Ganyan. Kaya po, ako po ay talagang nagpapasalamat po kay Lord. Pag alis po ng mama sa bahay, nilako po ang kwarto ko. Ako po ay lumuhod ulit sa prayer. Ako po ay niload ko kay Lord. Kasi kung lumuluhod tayo sa prayer, kapag tayo ay may hinihingi kay Lord,
dapat mas lumuluhod tayo sa prayer kapag binigay ni Lord yung pinagpe-pray natin. And yun po, patuloy na ang Diyos po ay napakabuti. Kaya po ako po ay taas kamay kay Lord dahil yun po sa bawat pagbuklat ko po nung test paper, talagang ako po ipaiyak na kasi po ako nilalagnat habang nag-e-exam sa tunay lang po. Dahil nga po sa ng pakaramdam ko, patuloy na si Lord po ay binigyan niya ako ng strength kahit po ako'y singa ng singa sa classroom, singhot kisinghot. Talagang ang pagsama po ni Lord ay nandoon. At hindi niya po ako pinabayaan na kahit po ako'y nanginginig talaga kasi po kahit pinahinaan na po yung aircon, nanginginig po ako habang nagsasagot kasi talagang ako pinilalagnat. Tapos yun po, kahit po yung sa second day po ng exam, ako po yung nanghihina ang lab dahil sabi ko, Lord, parang hindi ito yung inaral ko kasi usually po, yung mga past board exam po, nakabase po dun sa recalls, yung mga exam po ng mga nauna pa before. So, ang lagi pong sabi, basahin niyo yung recalls, basahin niyo yung mga review questions na galing sa previous takers. So, talagang hindi ko po pinayagan ng sarili ko na hindi matapos yung recalls. Tapos pagdating po ng board exam, sabi ko, Lord, ano ganito? Parang wala. As in po, yung mga, kahit po yung sa ibang book, halos wala pong lumabas. Talagang sabi nga po ay new set of questions po yung lumabas. Pero sabi ko, bawat buklat ko ng papel, Lord, ikaw magbigay ng wisdom and knowledge sa akin. And yun nga po, sa pagsasagot ko, parang alam niyo po yung feeling kapag sinasamahan ka ni Lord na, pag isinagot mo yan, anak, yan ay mali. Yung parang itinuturo po ni Lord, anak, aray mali. Di ni kaya mo, itinuturo talaga po ni Lord yung sagot. Kaya po, ako po ay nagpapasalamat na ibinasa po ako ni Lord na ayun po, andun yung battle, andun yung self-doubt, pero pag kay Lord ka humawak, andun po yung victory, andun yung katagumpayan. Kung umiiyak po ako lagi, na ngayon po umiiyak po ako sa galak, umiiyak po ako sa joy na binigay ni Lord sa puso ko. And Mama, Papa, salamat po dahil yung prayer niyo po ay isa sa dahilan kung bakit po ako ay nananalo, kung bakit ako ay laging iniingatan. Alam ko po na nga po sa mga anak, ang prayer ng magulang natin ay isa sa dahilan kung bakit tayo laging ligtas, kung bakit tayo ay nananalo. Kaya yun, ako po ay nagpapasalamat, Mama at Papa, dahil hindi po kayo nagsawang maniwala sa akin kahit po nung pong bago po kasi ako makagraduate, talagang ako po ay nagkaroon ng bagsak na subject. And talagang yung battle po, bago din makagraduate ay nandoon. Pero salamat po dahil nandoon po ang inyong support lagi sa kuya, sa ate Jenna, kay Jared. Salamat. Ayun po. And sa church, salamat dahil yung love nyo, yung prayer nyo ay isa sa dahilan kung bakit ako ay nagkaroon ng will, ng hope, at ng courage para lumaban. Kaya ang papuri at pasalamat po ay kay Lord lang. Napakabuti talaga ni Lord. Ano po? Walang imposible sa Kanya. Talagang siya ay kumikilos sa ating mga buhay. Ano po? Sabi po sa Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ano po? Napakabuti talaga niya. Congrats ating kapatid na Mikmik. Congrats Brother Joel, Sister Malu. Talagang hindi natin ma-express po yung ginawa ni Lord. Ayun po ay 10 araw pong yung nagbereyan po. Talagang tinding panalangin. Prayer and fasting po. Talagang sige po, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Purihin po. Purihin ka, Panginoon. Ngayon naman ay tayo po ay mayroong kapatid na tayo po ay pansamantalang iiwan. Kumbaga sila po ay mag-for good na sa Australia. Kaya tinatawagan ko po kapatid natin na asawa po ni Brother Brian Di Castro, Sister Melanie. Praise God. Pag-pray po namin kayo. At saka mga anak pala po. Sila po ay aalis na this week po. This week pa na po. Kaya lapit po natin sila sa Panginoon para patuloy silang i-bless po ng Lord sa saan man sila magpunta. Praise God. Meron pa isa. Kailan sis ang inyong alis? Sa 3 po. Sa 3, bali Wednesday, sa Wednesday na. Purihin po, Panginoon. Meron pa po ba para sama natin sa panalangin? Naaalis po this week, papunta po sa ibang bansa. Wala. Wala na yata na po. 3 pala. 3 pala niya. Praise God. Sabi po sa Deuteronomy 31 verse 8, the Lord Himself will go before you.
He will be with you. He will not leave you or forget you. Don't be afraid and don't worry. Psalms 121 verse 7 to 8. The Lord keeps you from all harm and watches over your life. The Lord keeps watch over you as you come and go, both now and forever. Amen. Atin pong sila ipag-pray. Lapit natin sila sa Panginoon sa kanilang travel, sa kanilang paninirahan sa ibang bansa. Naniniwala ako na ang Diyos ang patuloy na kikilos sa kanila. Hallelujah. Atin po silang ilay hands. Dakila namin Diyos na buhay, na hindi nagmamaliw, hindi nagbabago sa amin. Ikaw po ang Diyos, simula noon, ngayon at magpakailanman. Panginoon, narito po ang inyong mga anak, Lord, ang pamilya po ni Brother Brian, Panginoon, ang De Castro family. Salamat sa inyong pagkilos sa kanilang mga buhay. Salamat na kilala po nila kayo. Buong mag-anak, naglilingkod po sila sa inyo, Panginoon. Wala silang, kung sila makareceive ng mga blessing, naroon po ibinabalik po nila sa inyo, Panginoon. Salamat po sa pamilyang ito, Panginoon. Salamat sa blessing na ito, Panginoon. Sila po, Lord, ay magta-travel po, Panginoon, maninirahan sa Australia, Lord. Kayo po ang patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay doon, Panginoon. Higit sa lahat, patuloy silang makapaglingkod po sa inyo, Panginoon. Gamitin niyo po sila doon, mightily, Panginoon, at patuloy kang maitaas, O God, sa kanilang mga buhay. Panginoon, dalangin namin sa kanilang pag-travel, Panginoon, sa April 3, Lord. Sila po, Lord, ay inyo pong bindisyonan, pagpalain, Lord, simula pag-alis nila ng kanilang bahay, Panginoon, hanggang makarating po sila sa Australia, Lord. Ingatan niyo po sila. Ang eroplano kanila sasakyan, Panginoon, i-bless mo, Panginoon, balutan po ninyo ng inyong banal na dugo. Lord, ang kanilang mga papeles, Lord, maging maayos sa immigration, Panginoon, dito sa Pilipinas at maging sa Australia, Lord. Walang anumang aberya, Panginoon. At sila po, Lord, ay susunduin po ng kapatid na Brian, Panginoon, na masaya at magkakasama-sama po sila doon, Panginoon. Lord, salamat, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang buhay po ng pamilyang ito, Panginoon. Mga batang ito, Sister Melanie, maging si Brian, Panginoon, sa kanya pong trabaho po doon, pagpalain niyo po sila, O God. Maraming po salamat, Lord, at ikaw mataas sa kanilang mga buhay at higit sa lahat yung church, Panginoon, na handa mo sa kanila doon, sila po ay magpapatuloy, Panginoon, sila po ay makakasama at makakapiling po muli namin, Panginoon, dito po sa CCFI SPP po, Panginoon. Salamat, Lord, binabalik po namin ang walang hanggang papuri, pagsasalamat, pagdakil at parangal. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hindi po nating palakpakan ng Diyos. Tayo ay nilikha ng Panginoon upang siya'y papurihan at patuloy nating ipakita sa iba na siya ang dahilan kung bakit tayo nakangiti, kung bakit tayo ay nagtatagumpay. Amen? Amen. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Luwalhatiin ka. Luwalhatiin ka, pinupuri ka, ngayon bukas magpakailanman. Luwalhatiin. Luwalhatiin ka, pinupuri ka, ngayon bukas magpakailanman. Nilikha mo ako upang awitan ka, nilikha mo ako upang sambahan ka, nilikha mo ako upang paglingkuran ka, di magsasawa sa pag-awit sa iyo. Luwalhatiin ka. Luwalhatiin ka, pinupuri ka, ngayon bukas magpakailanman. Luwalhatiin ka, pinupuri ka, ngayon bukas magpakailanman. Nilikha mo ako upang awitan ka, nilikha mo ako upang sambahin ka, nilikha mo ako upang paglingkuran ka, di magsasawa sa pag-awit sa iyo. Nilikha mo ako. Nilikha mo ako upang awitan ka, nilikha mo ako upang sambahin ka, nilikha mo ako upang paglingkuran ka, hindi magsasawa sa pag-awit sa iyo. Luwalhatiin natin ang Diyos. Hallelujah. Luwalhatiin ka, pinupuri ka, ngayon bukas magpakailanman. Luwalhatiin ka, pinupuri ka, ngayon bukas magpakailanman. Luwalhatiin ka, pinupuri ka, ngayon bukas magpakailanman. Luwalhatiin ka,
tunay na ikaw ay mabuti, tunay na ikaw ay dakila. Hallelujah. Salamat, Lord, sa empty cross na yon. Salamat sa empty tomb. At salamat sa empty linen. And it's folded, O Lord God. At kami nananampalataya sapagkat sinabi mo na ikaw ay muling babalik. Hallelujah! Babalikan mo ang bawat sapu sa amin. Hallelujah! Hindi natapos sa pagliligtas sa amin, O Lord God, kundi babalikan mo pa ang bawat sapu sa amin upang makasama mo diyan sa iyong kaluwalhatian, sa piling ng Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong grasya. Hallelujah. Salamat o Diyos. Hallelujah. 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 Salamat o Diyos. Hallelujah. Napakabuti mo, kulang po yung aming mga pananalita. Subalit, Lord, salamat din po, Lord, sa araw na ito. Sa mga kapatid mo na ginamit, sa mga kapatid po namin na ginamit mo, na tumuyo dito po sa pulpito, Father God. Hallelujah. Nanalangin sa iyo pong music minister, so Lord God, sa iyong mga libita na patuloy ng bawat sa po sa amin na iginahit sa mata sa pagpupuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Lalong higit sa iyong lingkod, ang aming pong Pastora Sharon, na ginamit mo po ang kanyang bibig upang ang mga salita mo ay mamutawi sa kanyang labi ay marinig namin. Hindi lamang po yung pangako mo, ang lahat ng iyong tinagubilin sa amin. Ito po ay aming ilalagay sa aming puso at isipan at Lord, ipamamalita. Una, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kamag-anakan, sa aming mga kaibigan, hanggang sa mga malayong lugar, O Lord God, kung saan mo po kami dalhin. Salamat at kami ini-equip mo ng iyong buhay at makapangyarihan salita. Salamat sa iyong anointing sapagkat ipinangako mo ang pagparoon mo sa Ama ay sa ikabubuti namin sapagkat ipinadala mo ang gabay, ang patnubay, ang banal na Espiritu na siyang kasama ng bawat sa po sa amin. Saan mo man po kami suguin, saan mo man po kami padala, Lord God, gagamitin mo ang bawat sa po sa amin at hindi kami manghihinawa sa paghahayag ng iyong buhay at makapangyarihang salita. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah! Salamat sa katagumpayan ng gawain mo. Salamat o Diyos, hindi po kami aalis sa lugar na ito na hindi dala-dala yung masaganang pagpapala at dala-dala din namin kasama namin ang iyong banal na Espiritu. Kung kaya naman sa lahat ng aming aapakan, we will conquer that, O Lord God. Sa lahat ng aming aapakan ay kasama ka namin. Kaya makukonquer namin ang aming lahat na yon para sa iyo, O God. Hallelujah. Hallelujah. At Lord, salamat sa iyong pangako. Nung kami ay tutuparin po namin ang lahat ng iyong pinapagawa. Higit pa sa aming inaasahan na pagpapala ang aming matatamo. Kaya naman, Lord God, sa umaga na ito muli, narito po ang bawat po sa amin. Itataas po namin sa iyo ang aming mga personal na panalangin. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Bawat sa puso. Sige po, patuloy po natin itaas sa Lord ang ating mga personal na panalangin. Hallelujah. Nakikinig po siya sa bawat po sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Alam po namin na narinig mo ang aming mga panalangin at alam po namin na ikaw po ay laging tumutugon. Kami po'y maghihintay at inaasahan po namin na higit pa sa aming hinihingi ang ipagkakaloob mo sa bawat po sa amin. Salamat po, Diyos. Itaas natin ang ating mga kamay sa Diyos. Hallelujah. Sa iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa iisang tagapagligtas ang ating Panginoong Hesus. Namnamin natin ang kanilang pag-ibig, ang pagpapala na patuloy nating mararanasan at mararanasan sapagkat kasama natin ang banal na Espiritu. Humayo tayo
daladalang masaganang pagpapala at ang masaganang salita ng Diyos upang ipangaral saan man tayo makarating. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Hallelujah!